Okay. Hello everyone. In this video, ide-demo ko sa inyo yung sample final project ninyo. So I'm going to show you what exactly a complete CRUD system looks like, no? So there will be ito pala yung ito yung brief description ng final project ninyo. So it will have CRUD operations. Ito yung pinaka-requirement, CRUD operations, no? And mainly, yun yung mga create, read, update, at saka delete. So required files, andito yun yan siya. Para structured tayo, magkakaparehas lang yung structure. Ito yung mga files na kailangan. And these are the technical requirements and submission checklist, as well as the criteria. So isa-send ko later on itong material na to, and I think we're good with this material. We can close this. And para sa paggawa ng project using Laragon, no? So I use Laragon. Where is Laragon? I'm using Laragon. You just turn it on, open it, no? And then turn on MySQL as well as Apache. Sa Laragon ko kasi class, sa Laragon ko, inedit ko na yung homepage ng web. So same pa din siya sa may htdocs naman, so pwede pa rin siya. Yung Laragon nga lang ini-store yung mga project sa www, yung XAMPP sa htdocs, 'di ba? So, pero the same way, gagawa kayo ng folder sa loob ng htdocs or Laragon or www, and then dun niyo ilalagay yung files niyo, okay? So, currently sa akin dun ko nilagay kasi I'm using Laragon. And dito naman, 'pag clinic ko 'tong, web page sa Laragon, inedit ko yung index file niya para makita ko lahat ng projects, okay? Para makita ko lahat ng projects. And dito, meron akong ginawang student records manager. So, 'pag clinic ko 'to, mapupunta ako dun sa folder na yon. Sa folder na yon, eto yung itsura, 'no? Very simple CRUD. Puwede akong makakita ng students, naka-table na siya and naka-bootstrap. So, yung file na yan is the index 1. If we want to see it in action dito sa may if we want to see the code, nandito siya. Yung folder na yon inopen ko lang din sa may VS Code, 'no? Yun pa din yan, Student Records Manager. Sa index.php, eto yung index natin, 'no? Eto yung ginagawa natin, select, query, and yan, dini-display natin yung mga results. But before those, PHP, nag-connect muna tayo. So, kumonect tayo sa may, database. Eto yung host or username, password, and tsaka yung database na ginagamit natin. We connect there, and eto na yung variable na ginagamit natin doon sa may index, yung andito. Okay? And yung query naman is this one. Kinuha natin yung results, niloop natin yung results, and then if wala, i-print natin walang laman. Every after query, ni-close natin yung connection, okay? Ganun dapat tayo. Close natin yung connection. And as you can see here, okay na yung index natin dyan. No, ito yung index natin, index.php. So working pa din siya ng ganyan, working pa din siya ng ganyan. Okay? Pag nag-add ako ng student, pumapupunta ako sa create.php. Paano yun nangyari? So, asan yung create dito? Hanapin nyo lang yung create. Andito, href, di ba? Mapupunta siya sa create.php. So, pag pumunta tayo sa create.php, ano yung create dito? Makikita natin, nag-connect ulit tayo. No? Ginamit natin yung connect. And then here, tinignan natin kung pause yung method, no? Tinignan natin kung pause yung method. As you can see from the previous video na sinend ko sa my YouTube link, makikita nyo yung description ng pause at get doon. So, dito class, pag gumamit tayo ng pause, mapupunta yung mga full name, email address, at saka age sa my body. Wala siya dyan. Hindi nyo makikita. So, pag nisave ko yan, pupunta na siya dyan sa index. So, ang nangyari class, nung clinic ko yung save, dito sa my method, nung clinic ko yung save, yung mga input dito, pinasa niya pabalik dito sa file na to. No, kasi walang action diyan. So pinasa niya pabalik dito yung mga laman nitong form, pinasa niya pabalik dito sa file. Kasi walang action. So pagkapasa niya,
tinignan niya kung merong method na post. Kung may post, tignan mo 'to, i-sanitize mo, ibig sabihin, linisin mo. Tanggalin mo yung mga hindi magandang characters. For example, may space sa harap, may space sa hulihan, lahat linilinis, 'no? Dito naman, nag-create tayo ng query, nilagay natin yung data from the form, which is andito, post name, post email, and post age. Para siyang get, pero kapag post, hindi mo siya nakikita sa my URL, no? Hindi mo siya nakikita sa my URL, unlike the get. Dito, tinry natin i-execute yung query, tapos pag okay yung query, nagre-redirect siya sa index, no? Pumupunta siya sa index and nag-e-exit na. Pag something went wrong naman, ito yung i-display niya. So, etong code na 'to, nagre-return agad siya papunta dun sa or nagna-navigate papunta sa index, which is ganun yung nangyari. 'Pag nag-add student tayo, get request 'yan, 'no, get request 'yan. Pero 'pag nag-post tayo, eto save student post, nagre-redirect agad siya sa index. So, that's it, no? Yun yung location, header location index.php. Ngayon nakakapag-add na tayo, right? Nakapag-add tayo. Sa edit naman, parang ganun lang din. Pero different color, 'di ba? Sa edit.php, titignan ulit kung post yung yung method. Pag may post na method, ira-run mo 'to. For example, nag-post siya dito, dito. Nag-post siya diyan, ibig sabihin mare-read niya ulit dito. Nag-post ba tayo? Oo. Tignan natin kung makikita natin yung get para makita niyo yung if request method is get, i-print natin na i-print natin na echo the request method is get. Get. So, i-try natin. Ano yung difference, no? Cancel natin. Pag nag-edit kasi tayo, class, pupuntahan natin yung page na yon. Ayan, get method pa lang yon. Nag-get muna tayo. Pero pag nag-post tayo, post na yung method, hindi na yan mapiprint, no? Ito na yung gagawin niya pag nag-post tayo. Magre-redirect ulit siya kapag na-process niya na to. Okay? So, diyan, for example, i-update ko siya, 22 na siya, update student. So, dun na siya mapupunta, hindi na 'to mag-e-echo, no? Wala na 'yan. Hindi niya papasukin kasi hindi siya get request. Magiging post request na after niyo ipindot yung update student. Pagka-update niyo kasi siya, update, magiging post 'yan. Pero kapagka pinupuntahan pa lang natin yung page, get pa lang 'yun. Okay? Next naman is yung delete. Yan, parehas lang din 'yan. Cancel natin 'yan. Pag nag-delete tayo, click natin yung delete. May confirm muna na mangyayari, no? Nasaan ba 'yan? Delete. Sa index. Yun siya. Dito, sabi dito, href delete.php, pinapasa natin yung ID. Yung pinapasa natin yung ID sa may parameter. Parang edit, pinapasa natin yung ID sa 1 para makuha natin yung ID. Dito, sa edit, 'di ba? Yan. Kinukuha natin yung ID. Ito. Pag pinindot natin yung edit dito, may ID, nibibigay natin yung ID. Para pag pumunta sa edit, makuha natin yung ID sa parameter, kukunin natin sa ID na get, ay sa globals na get, tapos hahanapin natin siya sa database. Tapos, i-fill natin lahat ng data niya dito. Pag binago natin yung data dyan, pag sinubmit natin, ito na lang yung mararan na code. Ito. Kaya nakakapag-edit tayo. Ngayon naman sa delete. Kapag nag-delete tayo dyan, mapupunta yan sa delete.php. Asan ba yan? Dito. So, pag nag-connect tayo, kinuha natin yung ID, ginamit natin yung ID para i-delete sa query dito. Pag successful yun, pupunta tayo sa location ng index na naman. Pero pag error, mag-error yan. So, as you can see here, dito, i-delete natin yan. As you can see here, na makikita nyo sa bottom left ng screen ko. Bottom left, merong ID equals 1. Pag sa baba, ID equals 2. Okay? Pag dinelete natin yan, si Maria Santos, mawawala na siya and mapupunta sa index. Ganun yun. So, ganun lang yung simple code natin. That's all with the sample demo, no? Ang pinaka-structure natin, connect file. Gagamitin natin to sa create, yan, sa delete, sa edit, tsaka sa index.
Diyan, 'no? So, nakaka-connect tayo sa lahat ng pages. Ang next naman is yung create. Dito tayo ano ba siya, nagcre-create ng student. Yun nga, 'pag nakapag-create tayo ng data dito, pinapasa natin ulit sa kanya, sa sarili niyang file. Tapos chine-check natin kung meron bang ano, kung meron bang post na request, okey? 'Pag merong post na request, tignan mo yung post data, tignan mo kung may name, kung may email, kung may age. Tapos ipapasa mo yan dito sa my query para ma-execute mo yung query ng tama, 'no, para ma-insert mo yung student values. Pagkatapos nun i-execute niya diyaan, 'pag successful yan, pupunta siya sa index, pupunta dito na naman ulit. And then that's it. That's the very structure of our final project. It's up on you if i-improve niyo siya or hindi. Basta ang dapat makita may CRUD operations. May criteria naman tayo, may rubrics. And that's all for this sample demo. If you have any questions then just ask them sa GC na lang, no? So dito sa may localhost, inedit ko siya ha, hindi ganito yung nasa Laragon, inedit lang yan. Ayan, so yun.